Saldi ko pinapadukot na di umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Nako, matindi to ha. Matinding labanan to. At eto no, yung attorney ni Saldi ko. Nako, mukhang binaliktad pala ang kwento. Ang kwento. Oo, kasi nung nakaraan ay nagsalita ho ito si PBBM na sinasabi niya na siya daw po ay binablockmail nitong attorney ni Saldico. Yun pala ka, baliktad pala ang nangyari doon. Ang nangyari pala doon ay secret! Mamaya papakita ko sa inyo. Easy lang. Pag nandun agad tayo sa exciting part, boring na, di ba? Mas maganda yung kaabang-abang. Oo ha, kaabang-abang ha. Oo, talagang at ito pa pala no, isa pang malupit na balita ay gagastusan ng bilyong-bilyong pera etong si Saldico para lang madukot sa ibang bansa. Tangina, grabe. Nako, Saldico, ginagastusan ka na talaga ng malakihan pala dyan ha. Alam naman na natin ngayon na trilyonaryo na tong mga Marcoses. Oo, gasino lang magbigay ng 50 billion para lang mahanap etong si Saldico. Oo. Oo. At etong may kamag-anakan etong si Marcos Jr. na pinagtatanggol sila. Siya po ang kauna-unahang trilyonaryo sa Pilipinas. Oo. Oo. Pinagtatanggol siya nitong na to dahil ang ganda daw ng pagbabago ng Pilipinas. Ang ganda daw ng pamamalakad ni Marcos Jr. At yung si Amy daw ay may utang daw sa kanya na 50 or bilyon daw. Oo. Kaya pinagtatanggol niya si Marcos Jr. dahil nga daw napakabuting presidente. At si Amy daw po ay walang kwentang kapatid at sandamakmak daw ang utang sa kanya. Siguro kilala nyo na yun si Trilyonaryo. Yung Marcos din yung apelido. Pero hayaan na natin kay Makagago yun. Yung kalaban ni Makagago. Siya yun. So, bago tayo mapunta doon sa mga exciting part na papanorin ho natin, dito muna tayo mag-reaction ng mga picture at mga balita kagaya lang nito. Ayan! May nakikita po ba kayong plastic sa larawan? Kayo po ba ay may nakikita ang plastic na malapit kay BP Sara Duterte? Malinaw pa po ba ang inyong mga mata? Pero in fairness, yung plastic kulay puti Ay! Kulay puti, no? Oo. Grabe. Iba talaga sa politics, no? Oo, pagkatapos mong alam mo yun, pagkatapos mong parang gustong i-impeach na yung tao, ngayon lalapit-lapit ka, picture-picture. Iba talaga. Iba talaga ang daluyan ng politics. Biruin mo, may gana pang magpa-picture si Tito Soto kay BP Sara na isa sa mga tutol na i-archive yung kanyang impeachment. Eto malapit dyan. Wala pang 5 minutes budget ni BP. Approve agad. Wala pang 5 minuto. Approve agad ng Senado ang 889 million budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Tila isang malinaw na senyales ng matibay na suporta ng mga senador kay Vice President Sara Duterte. Hindi alam nyo, kahit naman ako tanungin, talagang deserve naman ng Office of the Vice President. Sa tutusin, kulang nga ito Biruin nyo nauunang
nauunang tumulong, lalong-lalo na ang Office of the Vice President pag may mga nangyayaring sakuna sa ating bansa, 'di ba? Pero sila pa yung maliit yung nakukuhang budget. Oo. At nakikita rin naman din natin yan na talagang napupunta yan sa mga kababayan natin. Yun nga lang, alam naman natin na ginigipit talaga siya sa Congress. Nandun yung mga buhaya eh. Oo. Sayang nga naman daw, yung 1 billion, pangbayad din naman daw yun sa mga trolls. Kaya ginigipit nila. So dito, hindi tayo magpapasalamat dito kay Tito Soto. Oo, alam nyo naman yan na dito talagang baka mamaya may mangbasya kayo dyan na inaprubahan na nga Jay tapos ganyan ka pa. Alam nyo, yung budget na yan, natural talaga na aprubahan yan. Kaaway ka man o hindi. Natural yan, aprubahan nyo talaga yan at dapat talagang aprubahan yan. Lalong-lalo na kung sa Office of the Vice President yan mapupunta. Ngayon, nandito na tayo sa ugaling plastikan. Napaka-plastic ni Tito Soto dahil alam niyo yun na pagkatapos niyang ang daming interview ni Tito Soto, di ba? Ang daming niyang Kimberloo. Di ba? Ang daming niyang kacampuraduhan ng mga pinagsasabi. Na kesyo ganito daw, dapat yung impeachment, so dapat daw ituloy, dapat daw wag daw i-archive. Tapos ngayon po tayo na nagpa-picture. Bakit? Oy, dapat doon ka, Tito Soto, magpa-picture sa bossing mo. Kay Martin Romualdez, wag kay BP Sara. Papapagalitan ka ng bossing mo nito. Aba, sasabihin ng bossing mo, lumipat ka na kay BP Sara? Ayaw mo na sa akin? Ayaw mo na ng bilyones? Ay, sorry. Pag ikaw, Tito Soto pag ikaw napagalitan ng bossing mo, yari ka. Automatic matatanggal ka niya sa pagiging Senate President. Pero alam naman na natin, pwera biro, alam naman na natin na simulat sa pool, dati pa naman, etong si Soto ay hindi talaga to kumakalaban sa administrasyon. Lagi talaga tong kumakampi. At alam din naman natin na itong si Tito Soto is maka Duterte to, no? So ngayon, kaya siya siguro nagiging kupal. Siguro dahil una-una hindi na siya tatakbo sa susunod daw, sabi niya yan Hindi na daw siya tatakbo bilang senador. Hanggang senador lang naman talaga yan. Hindi na daw siya tatakbo doon, no? So, isa rin siguro 'yon na baka dahil doon kaya parang sinasangayunan niya si Romualdez dahil nandoon ang mabusilak na papaya ni Eva. Hindi sa totoo lang, pera-pera na lang din talaga ngayon ng politics. Oo, pera-pera na lang talaga yan. Maniwala kayo na si Soto, yung ginagawa niya na sinisira niya. Matalino yung mga yan. Si Soto, si Lacson, si Ontiveros, bobo talaga yun. Huwag nyo nang asahan yun, ha? Huwag nyo nang asahan na matalino si Ontiveros. Bobo talaga yun. Etong mga to, alam nila na kapag kinampihan natin ng Marcos, sira tayo dyan. So ngayon, doon tayo naniniwala na hindi na sila tatakbo kahit kailan dahil alam na nila na sira sila ngayon. Kaya ngayon, trending ito, viral tong picture nila na ang caption nga, asa ng plastic? Bakit may plastic? Bakit may plastic sa tabi ni BP Sara? Yun yung caption ngayon. Talaga nakaka-plastic. Putay na pagkatapos mo gustong i-impeach yung tao, ngayon nakaharap mo na, putay na pa-picture-picture ka. Ulul. Diba nakakabobo lang ho yun? Nakakatawa ho yun. Ewan ko ba, kaya nga sabi ko nga na sobra akong nangihinayang dito kay Tito Soto dahil alam niyo naman na isa rin niya sa mga sinuportahan ko. Nangihinayang ako dahil alam niyo yun, sinayang niya yung pangalan niya. Tapos hindi niya inisip
yung kalagayan nung inaanak niya na pamangkin niya na si Mayor Vico Soto. Kasi tatatak talaga to. Etong mga pinaggagawa ni Tito Soto, etong ginawa ni Tito Soto, yung mga sinasabi niya, tatatak at tatatak to sa kaisipan ng bawat Pilipino. Nadadalhin nung mga susunod na Soto na makikita natin na magiging kandidato. At number 1 na dyan, si Mayor Vico Soto. Alam naman na natin na lahat naman ng mga nangangandidato may mataas na posisyon na hinahangad diyang mga yan. Huwag na tayo magplastikan, no? At kung sakali man na tumakbo si Mayor Vico Soto bilang mas mataas, bilang senador, siguro sa Senado may panalo si Mayor Vico Soto. Pero pag-usapan vice presidente or presidente, sa nangyayari at sa ginawa ni Tito Soto, wala yan. Laglag yan. Yan to, hindi ako nagbibiro. Yun lang yung hindi naisip ni Tito Soto. Ang naisip niya ay okay lang na masira ako dito. Una-una magkakapera ako. Ay, sorry. Una-una dito, last ko na, hindi na ako tatakbo kasi matanda, alam ko nasa 70 plus na to si Tito Soto. So talagang baka hindi na nga talaga to tumakbo sa kasi sira talaga pangalan niya ngayon Oo, wasak talaga nga lang nakakapanghinayang na biruin mo, naging maayos ka naman noon tapos nung nag-administrasyong Marcos lang, bigla kang bumaliktad. Bigla kang naging bulok. Kaya ang pangit lang. Good luck na lang Tito Soto. Pero Tito Soto pagdating sa usapang Itbulaga at baka habulin ulit ng mga halusos yun, ay kakampi nyo ko dun syempre. Dito lang tayo magkalaban sa politics. Hindi na ako pabor sa iyo kasi dito. Goodbye muna dito sa politics Sa showbiz kakampi mo ko. Sa politics nga. Okay, eto pa isa. Oo, eto na si Loverboy. Uy, si Loverboy Tanga na, ba't kaya gano'n, no? Yung mga puti yung buhok nagiging tanga. Isipin nyo, Tito Soto. Eto si John Vic Remulla. The Loverboy. Wait lang, ba't niya ba binansagan na Loverboy itong si John Vic? May nalilink ba dito kay John Vic? Sino si Ma'am Shitars? Ay, sorry. Nadulas ako dun hindi naman na siguro papatulan ni ni John Vic Remulla si Ma'am Shitars. Oo, tignan niyo, hindi naman ho sa panglalait pero kahit naman din ako na ganun magkikilos. Tapos sa balitaan pa na sinabi pa nung biyanan anang bayaw niya, anang bilas ba yun? Na-addict siya. So parang sa bagay kung tabunan niya ng unan, pwede na rin. Tinabunan ng unan. Tapos hindi nakahinga, no? Kung bilyon naman ng mapepera mo, edi go. Buhusan mo na lang ng Sonrox yung hotdog mo. Buhusan mo na lang siguro ng hotdog yung buhusan mo na lang ng Sonrox yung hotdog mo, kaya ibabad mo sa chlorine. Mabisa yung pangtanggal ng mga dilaw-dilaw sa Inidoro, ano nga ba 'yun? Nakalimutan ko yung pangtanggal ng dilaw-dilaw sa Inidoro, yung basta yung masakit sa ilong, yun, tanggal naman agad yan. O kaya magbalot ka ng plastic, mga 3 supot para hindi pasok yung germs. Sabi niya rito, lahat ng kurap ikukulong ni Bongbong sa 2028. Di nga. Paano yung sarili niya? John Vic Remulla, paano yung sarili niya? Katulad nito, John Vic, Asan yan? Katulad nito, John Vic, asan yan? Nandito ata yun, eto, paano yan, John Vic? Paano to? 100
Ito major corruption under Bongbong Marcos. 3 years of this administration. 241 billion. 2025 GAA. Illegal insertion in national budget. Isa-isahin ko sa iyo to Ito pa. 500 billion flood control budget. 250 billion Maharlika funds. 129 billion gold serve sold. 89 billion PhilHealth funds. Ang dami pa niyan. Lalakyan natin yung picture Lalakyan natin para kitang-kita ng lahat. Ayan pa ito pa John Vic. 62.5 billion GSIS fund. 62 billion SSS fund. 62 billion Land Bank of Pills fund. Ito pa 82 billion DBP funds. At 4.370 billion small town lottery funds. So ibig sabihin John Vic, etong sinasabi mo na ikukulong ni Marcos Jr. lahat ng korap sa 2026, ibig sabihin kasama na siya doon dahil dito. Ayan John Vic kita mo ba? King ina mo? Ay, sorry, napapamura na naman ako. Yung ko na talaga magmura Ito kasi si Loverboy Okay ka naman noon bigla kang pumalya ngayon. John Vic ang linaw O baka naman kaya sinasabi mong ganyan na hindi ikukulong ni Marcos Jr. ang sarili niya dahil baka naaambunan ka rin. Baka lang O ngayon, paano na yan John Vic na ikukulong ni Marcos Jr.? Kung siya mismo yung pinaka-mastermind. Alam nyo, parang ganito lang yan Pasensya na ako kayo sa ubo ko, hindi pa rin gumagaling. May luya na nga ako dito. Parang ganito lang yan John Vic. Maraming nagbibintang kay Pangulong Duterte. Ito, yung kay Pangulong Duterte noon ay bintang. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yan pero hindi nila mapatunayan. Hindi nila mapatunayan. Wait nga lang, inom nga lang ako ng luya. Buisit na yan. Ubo na to. Ang hanghang. Ang hang. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila mapatunayan yung kay Pangulong Duterte. Sinasabi nila noon na si Pangulong Duterte daw ang drug lord ng Pilipinas. Pero siya daw ang nagpapaimbestiga para daw manihis yung kanyang sarili. Ito yung lehitimong katotohanan noon na si Marcos Jr. ang mastermind ng nakawan sa Pilipinas pero siya ang nagpapaimbestiga. Yan ang yan ang totoo niyan. Yan ang katotohanan. Yung ibinibintang nyo dati kay Pangulong Duterte, ito yung katotohanan dun Kasi matagal nang inaano sa mga kay Pangulong Duterte yung mga si Duterte yung si Duterte yung drug lord, nililihis lang nila tayo. Pero hanggang ngayon walang napatunayan doon. Eto talaga, lihitimo kasi may ebidensya talaga, 'di ba? May ebidensya na talagang etong taong to, siya yung mastermind ng nakawan sa bansang Pilipinas. At ito ay 101% na totoo. Maraming nagsasabi niyan, 'di ba? Okay lang yan, John Vic. Alam naman namin na todo sip-sip kayo magkapatid sa mga administrasyon. Pero pustahan tayo, hindi nyo na mauulit yan. Hindi na nila mauulit to, promise. Yung mga ganitong ganitong karakas nila ng kuya niya, na kapag malakas yung administrasyon, pag bago ang administrasyon, doon naman sila kakapit. Di na nila magagawa to.
Lahat ng nasa administrasyon ngayon, kanselado na yan sa mga Pilipino. Itaga nyo yan sa bato. O, dito naman tayo. Siyempre, ang paborito ng lahat, si Auntie Claire. Si Auntie Clara, siyempre, dito tayo. Baka Auntie Clara na yarn. O, eto, sabi niya, hindi matitinag ang gobyerno, hindi matitinag ang Pangulo para mapanagot ang lahat ng sangkot. Uy! Galing. Talagang hindi matitinag si Marcos Jr. Siya nga mastermind eh. Siya nga mastermind, talaga hindi siya matitinag. Una-una, paano siya hindi matitinag? Siya ang presidente. Sino magpapakulong sa kanya? Halos nang nasa baba niya, takot sa kanya. Diba? Paano mapapakulong si Pangulong Duterte? Si Pangulong Marcos. Duterte tuloy. Paano mapapakulong si Pangulong Marcos? Paano siya matitinag? Siya nga yung Pangulo. Diba? Sino magpapakulong sa kanya? Ikaw? Diba? So talagang hindi matitinag. At pangalawa, Auntie Claire, makapal ang mukha ni Marcos. Paano siya matitinag? Sinabi na nga ni Jaime Marcos na addict siya at magpagamot siya, hindi pa rin siya nakinig. What if pa sa korupsyon? Isipin mo maigi yan, ha? Biruin mo ikaw, marami nagsasabi sa'yo addict ka. Tapos hindi ka buwababa. Talagang matigas ang mukha mo nun. Pinakamatibay na ebidensya na yung ginawa ni Jaime Marcos na addict yung kapatid niya. O, di ba? O ngayon, ba't hindi siya natinag? O ngayon, anong mga pasabog na dinidikit nila? Yung mga kay Senator Bato, napapanagutin yung mga korap. Kung tayo napapanagutin mga korap, wala na nga si Saldico sa Pilipinas. Ulul. Diba? Si Bunuan wala na sa Pilipinas. Si Martin Romualdez wala na sa Pilipinas. Sino papanagutin? Siya na lang. O ngayon, pinag-iinitan nyo na kaya nyo gustong dukutin or kaya gusto nilang dukutin si Saldico, gusto nilang arestuhin si Saldico sa ibang bansa is para siya yung gawing pangtaklob sa issue ni Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos. Diba? Yan naman ang totoo dyan. Kaya yung hindi talaga matitinag yan. Matigas ang mukha ng boss mo eh. Ano matitinag yun? No, Auntie Claire, paano matitinag? Ha? Tignan mo yung ninakaw nila, Kulang pa nga to eh. Wala pa yung iba dyan. Wala pa yung 100 billion. Wala pa yung 58 billion ni Sandro. Wala pa yung kay Lisa. Wala pa. Wala pa. Kaya talaga, paano matitinag makapal nga ni ang muka. Eto. Nasaan na yan? Eto. Ay, putang ina, nabuhay. Nabuhay ang hayop. Putang ina, itsura pa lang, malasi demonyo na no? Eto. Aba, putang ina, magkano ba sahod ng congressman? 250K. Pinakamataas na yung 300K ata. Tapos, siya daw ang magbabayad ng pamasahe sa mga testigo laban kay Pangulong Duterte. Ang lupit mo! Iba ka, ha? Iba ka, Bante. Inom muna ako ng luya, ha? Sige lang, mag-yosi ka lang muna dyan. Ang lupit. Sama ng lasa ng luya. Pero healthy naman to, okay lang. So, ibig sabihin, Benny Abante, ibig sabihin, mayaman ka. Ibig sabihin, mapera ka. So, dapat na ba naming isipin yung 89 million na PDAP scam mo?
Dapat na ba naming isipin na mayaman ka na dahil meron kang 18 million bulletproof na sasakyan? Tangina, sabihin na nating 30 tao ang testigo laban kay Pangulong Duterte. Sabihin na natin nasa 30. Nasa 30 tao ang pamasahe pa Netherlands. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 100k yan. Nasa 100k yan. So calculate natin 30 times 100. Putang na. 3 million. $100k pa lang yun ha. Yan ang pagkakaalam ko. Alam ko mas malaki pa dyan. Biruin mo, mamimigay ka ng 3 million pesos? Ano ba ang yaman ni Benny Abante? Dati ba siyang businessman? Hindi. Dati ba siyang tigapagmana ng lupain? Hindi. So ano ba si Benny Abante? Siya ay isang pastor. Siya ay isang bishop. Na ngayon ay naging bishit na. Ay, sorry. Bishit. Siya ay isang congressman. Isa sa mga kupalu soldier ni Martin Romualdez. So saan ka kukuha ng 3 million na para ipang pamasahe ng mga testigo? At wait, there's more. 'Di ba sinasabi ng mga... 'Di ba sinabi mo rin na 1,000 ang testigo na hawak nyo laban kay Pangulong Duterte? So sa 100k times 1,000, putangin na, bubunuin mo ang 100 million. Ay, hindi pala, mali. Sabihin na natin 1,000 na tao times 100. Tama pala. 100 million. 1,000 na testigo. 1,000 nyo kasi sabi nyo dati libo-libo, di ba? Libo-libo ang testigo nyo. Biruin mo may 100 million ka? Abante, saan mo kinuha yun? Baka pwede na naming isipin na yung mga sabi-sabi dati na kada hearing may 5 billion. Kada hearing kapag medyo malakas-lakas pa yung banat mo sa mga Duterte, may additional 10 million ka. Hindi kaya totoo yun? Kasi ito kung may 1 billion ka at gagastos ka ng 100 million para sa mga testigo, parang hindi mo gagawin pa yun. Oo, di ba? 100 million. Ba ibabawas sa kayamanan mong 1 billion. Parang hindi mo kayang arukin yun. Parang hindi mo kayang malunok. 'Di ba? Pero kung ikaw ay merong 5 billion at kung yun ay nadagdagan pa, aba, kayang-kaya. Kayang-kaya. Sabihin na natin na ilan ng naging hearing sa Congress. 'Di ba? Sabihin na natin na 10. Sa 10, 5 billion times 10. So may 50 billion ka. Kayang-kaya talaga yan ni Manong Benny. Kayang-kaya ni Manong Benny yan na magpadala ng mga testigo doon at sasagutin niya yung pamasahe. Ito pa yung katanungan dyan. Paano namin masisure na yung mga testigo na yan ay legit? Paano namin masusure yun? At ito, Ka-Benny. Ito sana gampanan mo to Sa oras na magbalik demanda ang kampo ng mga Duterte laban sa mga pinaggagawa mo, sana harapin mo Oo.
Tanginang yun, no, sasagot. Congressman ka lang, sasagutin mo yung pamasahe ng 1,000 testigo. Tangina, gaano ka kayaman nun? Diba? O ito yung panayam niya. Handa raw tumulong si Pastor Benny Abante sa pagsagot sa pamasahe papuntang The Hague, Netherlands. Sa sinumang nais humarap sa ICC upang makapagsalaysay laban kay Pangulong Duterte. So talagang pinatunayan mo na tuta ka talaga ni Martin Romualdez. Alam naman ha. Amoy naman na namin yun. Oo, don't worry. Ha? Don't worry. Okay, alam naman na namin na yun. Oh, good luck ha, Benny ha. Pero yaman mo na pala ngayon. Parang ang sarap maging congressman talaga. I-ano nga natin, i-type nga natin. Type natin ha. Talagang na-curious ako ni Ka Benny. Iba yung ano eh. Magkano, Tagalog to magkano pamasahe pa Dahig. Tama ba? Dahig ba? Dahig. Dahig. Yeah. Okay. Tingnan natin ha. Grabe. Eto. Eto may lumabas. Show. Eto. Ang pamasahe i-screenshot natin. Maganda na yung tayo. Mukhang saan na yung screenshot dito? Screenshot natin guys ha. Screenshot. Okay, screenshot tayo. Screenshot tayo. Ito ay isang lamang. Isang tawag dito. Isang saan yung screenshot natin? Isang halimbawa lamang kasi nahiwagaan ako Nahiwagaan ako ng gusto kay Ka Benny. Oo, saan kaya kukuha to ng pera na para pamasahin ng mga taong yun? Parang nakakahiwaga lang, no? Ito. Kaya napapakita natin. Ayan yung screenshot natin na maaring pamasahe ng mga ito. Lakihan natin yan, ni-research ko po yan sa Google at yan po yung lumabas. So, ang nakalagay dyan, basahin natin. Ang pamasahe mula Maynila patungong Dahig ay maaring magsimula sa kumulang 39,604 para sa pinakamurang biyahe at maaaring umabot hanggang 54,000 o higit pa depende sa airline, petsa ng paglipad at kung gaano kaaga mag-book. Kailangan mong mag-book sa pamamagitan ng website na airline or travel. Na-promote pa natin yun So sabi nila 32,000 na tao ang pinatay or ang mga tawag dito ang mga naano doon sa war on drug ni Pangulong Duterte. So 34,000 Okay, 34,000 halimbawa yung mga taong yon 34,000 din yung pamilya na naghahabol kay Pangulong Duterte kasi sabi nila libo-libo daw yan So eto 34,000 times sabihin na natin na kunin natin yung pinakamababang pamasahe 39,000 times 39 times 39 39,000 eto po ang lumabas utang ina trilyon trilyon ba to? Ilang zero ba ang 1 milyon? Di ko alam sorry ito, ayan yung ayan po yung tawag dito. Ayan po yung total. 1.3
260000E. Ba't may 00E? Mukhang hindi na kinaya ng calculator kaya pala mali. Mali naman pala. 34,000. Ayun, 34,000. Okay, yan. So, eto po ang gagastusin na pamasahe. Putangin na, yun pa rin. Ayan pa rin, Ha? Ang laki pa rin, Benny. Nasa, 1 point, ano to, billion na ba to? Ilang billion ba ang Hindi ko kasi alam eh. Ilang billion ba ang Ilang zero? Pati ba naman to, hindi mo alam, Jay? Hayop ka. Ilang zero ang 1 billion? Ay, ito. Okay, 1,000 million. Ay, ito. So, million nga. So, gagastos si Benny ng 1.326 million pesos. So 1,326,000 pesos ang gagastusin ni Benny. So ngayon, kung yung 58, yung 54 na syempre, pa yan? May mga pagkain pa yan. So syempre, at alam nga naman mahirapan. Back to back yan. Back to back. Di sa 34 pa lang tayo sa 39 pa lang tayo So 30 na eto. Plus, wait lang, copy natin. Plus, asan na yan? So bali, ang total, balikan ng 34,000 na testigo labang kay Pangulong Duterte ay gagastos si Benny ng 2 ay kulay green eh. Ba't nagkulay green? Bali, saan na yun? Nawala tuloy, bure. So bali 2,600,000 pesos. 2,600,000 pesos ang gagastusin ni Benny. Ha? Saan yan? So yun po yung gagastusin ni Benny pag sinagot niya po ang pamasahe ng mga testigo. Wala pa po itong wala pa pong 54 Ito na yung pinaka Nakadepende pa yan sa airline. So grabe na. Grabe pala ang yaman ni Benny Abante. Ngayon lang ho natin nalaman yun. Ang tindi, no? Grabe. Sana all. Masarap maging bata ni Martin Romualdez. Instant billionaire ka. So dito na tayo sa isa. Dito na tayo. Eto. Yan na. Sandro, ipapaimbestiga sa kanyang sarili sa ICC. Ano to? Sandro, ipapaimbestiga ang kanyang sarili sa ICI. Ang galing. Ang galing nyo man loko. Una-una, binuo ng tatay mo yan. Saan ka ba naman nakakita na pinahamak ng magulang yung anak? Ha? Saan ka nakakita nun? Aber, Sandro? Meron man siguro, bilang mo lang sa daliri. Siguro, wala na sa katinuan yung magulang na yung kagaya ng magulang mo. At unang-una, wala nang tiwala ang taong bayan dyan sa ICI na yan. Dahil tatay mo ang nagbuo niyan. Tapos diyan ka magpapaimbestiga ngayon, Charis? Charis! Kumanta ka na lang ng Pyramid. At naman tong anak ni Dong Dasa. Ay, sorry. Anak pala to ni Bongbong. Dahil wala akong itinatago, kusang loob kong isusumite ang sarili ko para sa investigasyon ng ICI. Putangina, ang lapitan ngayon ng mga korap ay ICI. Kapag sinabi ng ICI na wala kang kinalaman sa nakawan ng pera, absuelto ka na agad, ganon ba? Putangina, pakialam namin dyan, si Marcos lang nagbuo niyan.
Pakialam namin dyan, si Marcos nang nagbuo niyan eh. Biruin mo si Marcos na ang mastermind. Tatay mo na yung mastermind sa nakawan sa pera ng taong bayan. Tapos, pangalawa, siya pa nagbuo ng ICI para imbestigahan yung nakawan. Doon palang nakakabobo na eh. Tapos ngayon, ikaw, magiging sa bagay, o nga pala, sorry. Nakalimutan ko. Na, ang gusto mo palang sundan ay yung yapak ng tatay mo. Sorry, nakalimutan ko yun, Sandro. Di ko naalala yun Sinabi mo nga pala sa isang interview yun. Na ang idol mo, tatay mo. Sige na, magpaimbestiga ka na doon. Ganyan naman kayo, niloloko nyo sarili nyo, di lubos-lubusin nyo na. Alam naman na namin yun Oo. Eto na tayo. Abogado ni Saldico itinanggi ang tangkang pag-blackmail kay PBBM. Eto isang sobrang nakakatawang ginawa ng isang presidente to. Etong sinabi niyang to. Ulitin ko, disclaimer, hindi po natin pinagtatanggol si Saldico. Hindi po natin pinagtatanggol yan, Dapat niya pa rin kaharapin ng kaso niya na pagnanakaw nila Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Pero dito sa puntong to, alam nating na maling-mali paano ba naging maling-mali ito? Tingnan nyo Unang-una, sinong tanga? Sabihin na natin attorney ka, sige. Utang na, attorney pa ang pinagbintangan na nang ba-blackmail. Ano ba ang mahihita ng isang attorney para mang-blackmail siya sa presidente? Una-una binabayaran lang naman siya ni Saldico para ipagtanggol siya. Para ipagtanggol si Saldico. Anong lakas nito para i-blackmail si PBBM? At sinong tangang gagawa nun? Siguro si Marcos gagawin niya yun, pero itong attorney na to hindi niya gagawin yun. At kung may nang ba-blackmail sa'yo, tangina, agad-agad mo yung pakulong. Agad-agad mo yan ipakulong, Marcos Jr. Putangina, sino ba namang, pinatunayan mo mahina ka? Bina-blackmail ka pala, ba't hindi mo pa pinakulong? Siraulo ka? Hindi kasi ganito, napanaginipan ko Panaginip lang naman. Ang panaginip ko ganito. Ang panaginip ko, baliktad ang nangyari. Si Marcos Jr. pala ang lumapit sa abogado ni Saldico at inoperan itong abogado ni Saldico na ilaglag itong si Saldico. Panaginip lang to wala tong katotohanan Panaginip lang. At ito pa pinakamalupit, nilatagan ng pera itong attorney na to. Sa panaginip ko to nilatagan ng pera itong attorney na to. At ang pinakamasakit dito, tinanggihan sila. Kaya nung hindi matanggap ni Marcos Jr. na tinanggihan sila kahit inopera nila ng napakalaking halaga etong attorney na to, doon na nagmaktul. Doon na nagtantrums. Tantrums ba? Maktul na lang. Doon na nagmaktol si Marcos Jr. at pinalabas niya na bina-blackmail siya ng attorney na to. Kasi nga baka na naman mabinggo sila Baka na naman mabinggo sila at biglang magsalita tong attorney na to na tangkang bayaran siya ni Bongbong Marcos. Panaginip lang naman yan. Hindi na naman katotohanan yan. Minsan kasi, siyempre, ito na yung araw-araw kong napapanood, kadalasan, ganun tayo Pag palagi mo daw iniisip, palagi mong ginagawa, parang napapanaginipan mo yan. Palagi ko to, araw-araw ko tong ginagawa.
So siguro baka ganun. Kaya napapanaginipan ko yun. Tangina. Doon nga ito, seryoso na. Paano ka babayaran? Paano ka babayaran? Paano ka iba-blackmail ng isang attorney, presidente ka? Alam ng attorney to na kapag binalackmail mo siya antemano, pwede kanya ipakulong. Ay, naku po. Marcos, ano nang nangyayari sa'yo? Tama na yan. Marcos, tama na yan. Wala nang naniniwala sa'yo. Marcos, tama na, stop na, ha? Stop. Wala nang naniniwala sa'yo. Oh, sarili mo na lang. Ang lakas mo. Ang lakas mo sa Globe. Ano mo si PLDT? Si Convert, sinira ko, nag 5 million views yun, ha? Ang ginanto. Kami pag gagawin mo loko-loko. Sobrang lakas naman ng loob nitong attorney na to. Presidente, iba-blackmail mo. Putang ina. Gago ka ba? Gago ka puta. O, dito tayo. Sa isa pa. Ito ang pinakamalupit. 1.2 trillion insertion itinatago ng DPWH ayon kay Kong Leandro Libiste. Utang ina, grabing pera to, no? Lakihan natin para mabasa natin ng lubusan. Maaring umapela si Mariing umapela si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa DPWH na ilabas na ang kumpletong database ng mga proponent sa NEP matapos niyang ibunyag ang umano'y 722 billion insertions sa 2025 at 496.97 billion insertion sa 2026 na hanggang ngayon ay hindi pa na-access. Tindi. Tangina talaga. Ang tinding karma. Kung sakaling totoo to, kung sakaling totoo, ang tinding karma ang aabutin nito. Putangin na nyo. Ilang Pilipino ang tinarantado nyo sa perang yan. No? Ilang mga Pilipino ang pinahirapan nyo dahil sa pera na yan, tapos ninakaw nyo lang. Tanginang yan, 1.2 trillion insertion. 2025, 722 billion. 2025 insertion. 2026, putangin na, pumalo pa ng 496.97 billion. Grabing nakawan to. Kaya naman pala biglang nawala si Bunuan. Kaya pala biglang pinatakas. May ganito palang kalaking halaga na pag-uusapan. Okay. Okay, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali. Hindi na naman ako nagkamali sa aking hinala. Na kaya pinatakas si Bunuan ay may kakaharapin at ayaw din nilang ilaglag sila ni Bunuan. Kaso eto malupit dyan. Baka bukas sa Makalawa, si Bunuan naman ang may matinding pasabog kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez at Lisa Araneta Marcos. Ang hirap lang nito, si Bunuan, pinalabas lang na nasa ibang bansa, pero si Bunuan ay talagang patay na. Wag naman sana. Hindi ho tayo nananalangin, Hindi ho tayo nananalangin, pero sabi, maraming pwedeng mangyari. Sa sobrang daming pwedeng mangyari, mapapaisip ka talaga ho ng ganun. Na pwedeng kaya lang pinalabas sa media. Kasi isipin mo, nung nakatakas si Saldico, nung lumipad si Saldico
pa ibang bansa, 1 week nila bago ibinalita. 'Di ba? Ngayon, ngayon, hindi na nila pwedeng gawin yun kasi nabisto na tangina ba't nyo pinayagan na makaalis na ibang bansa yan? Alam nyo naman dawit sa issue yan. Tapos, bumilang lang ng ilang linggo, si Bunuan naman ng lumipad pa ibang bansa. Medyo weird lang na alam nyo naman na nagalit ang taong bayan nung pinayagan nyong makalaya si Saldico, tapos inulit nyo pa ulit. Ngayon, pag eto ha, kapag etong si Martin Romualdez ay ibalita bukas sa makalawa na wala na rin sa Pilipinas, ay putang ina, alam na dis. Alam na dis na meron talaga silang taktika or baka inunahan na rin ni Bunuan na makaalis na ibang bansa dahil nga dito sa 1.2 trillion si insertion sa DPWH. Pero isang hinala ko, baka nga patay na si Bunuan. Nang mahirap dyan. Pangina, no? Grabing pera yan, no? 1.2 trillion insertion. Oo, naiinila ni grabing pera. Pangina, etong pera, eto sa totoo lang, etong pera na to na 1 trillion, 1 trillion, alam nyo kung saan mapupunta yan? Nakikita niyo yung daanan natin, sabihin na natin sa EDSA. Alam niyo yung Skyway? Putang ina, kaya pang maglagay ng isa pang Skyway sa taas. Ha? Kaya pang dugtungan yung Skyway na yun sa taas naman. Dito sa perang to. Ganun kalaking halaga itong pera na to. Tapos mapupunta lang sa bulsa ng mga politiko, ng mga kurap. Putang inang yan. Tapos ngayon, pag nagsalita kami, bawal kami magsalita. Tignan nyo yung ninanakaw nyo sa amin, mga hayop kayo. Fuck you kayo lahat. Mga kupal. Di pa kayo magkamatay. So yun, masama yun, bad yun, bad. Nadadala ako sa aking, marupok na damdamin. Wow, lalim nun Marupok na damdamin. Pero paano talaga kung patay na talaga si Bunuan? Tapos pinalabas lang nila na etong si Bunuan ay umalis lang pa ibang bansa. Kasi malamang sa malamang matagal na rin natutunugan ng Administrasyong Marcos na maaari din talagang bumaliktad etong si Saldico sa kanila. Kaya para hindi lumawak ang kanilang or hindi sila din mabunyag ng isa pa, pwede rin nilang gawin yun. At gawain nila talaga yun. Gasino lang magbayad sila ng 10 billion para sa ulo ni Bunuan. Uy! Wag naman sana din. Wag naman din sana. No? Hindi naman, ewan ko lang kung gano'n na sila kademonyo, ha? Pero sabi nga natin, pag ikaw ay, sabi nga ni Amy Marcos, adik si Bongbong Marcos, so wala na yun sa katinuan. So may posibilidad na pwede niyang gawin yun. Pwede niyang iutos yun at pwede niyang gawin yun dahil wala nga siya sa katinuan dahil adik siya. Dahil tumitira siya ng droga. 'Di ba? So ganun ang mangyayari diyan. Naku po. Paktay tayo diya. No, ito. Ito yung pinakamalupit na pag yan. Ayun. Ito. Ayan na. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Napakasinungaling ni Saldico. Hindi daw nangialam si Lisa Araneta Marcos. At ito pa nga yung video niyan. Panoorin natin. Ito yung video niyan. Aralan ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na kasuhan ng cyber libel itong si dating Congressman Saldico. Kasunod ito ng alegasyon laban sa unang ginang o First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nitong si Martin Araneta na dinadawit sa anomalya sa importasyon ng mga agricultural products. Si TJ Mendoza sa balita. Hindi ito logical.
Pinag-iisipan na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pakasuhan ng cyber libel si Resigned Bicol Representative Zaldico. Sinungaling daw at walang basihan ang mga alegasyon nito ukol kay First Lady Liza Araneta Marcos at sa kapatid nitong si Martin Araneta. Sa huling video serye na inupload ni Zaldico sa kanyang social media page kahapon, pinaratangan nitong hawak ng unang ginang Liza Marcos ang mga rice importers. At habang ang kapatid naman daw nito ang may hawak sa mga transaksyon ng sibuyas na naging issue noong 2022 dahil sa umabot ng halos 600 piso ang halaga nito kada kilo. Kung matatandaan ninyo, Wala na noong naman daw 2022, basihan. nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi natuloy ang investigasyon sa Kamara. Ayon kay Ko, tumawag raw si First Lady sa dating Speaker Martin Romualdez at sinabing itigil na ang investigasyon. Alegasyon ni Ko, kontrolado daw ng kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Bakit tumaas ang presyo ng sibuyas nung panahon na yon? It's a simple supply and demand issue. Nag-report na ang BPI kay Senior Yusek Panganiban noong October 2022 na wala ng stocks ng yellow onion at 40,000 tons na lang ang natitirang stocks for the year for red onion. The official recommendation of BPI or the Bureau of Plant and Industry to Senior Yusek Panganiban was to import 3,960 metric tons of yellow onion and 17,100 metric tons of red onion. Dahil wala ng local supply at wala ng importasyon, kaya nag-shoot up ang presyo ng red onion to 392 pesos and yellow onion to 632 pesos. At meron pang very short time na naging 700 pesos to. Kinumpirma pa raw ni Laurel ang datos na natanggap niya. Pumunta raw ito sa cold storage sa Nueva Ecija at nagtanong sa mga onion farmers sa lugar kung saan nakumpirma nitong wala na ang supply ng imported na sibuyas. If may big scale Kaya pala smuggling na sobrang nangyayari mahal nun during ng that sibuyas, time, no? nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Hindi rin ako naniniwala at that time na may nag-hoard ng onions contrary sa mga pinagsasabi ng mga iba. Walang negosyante or importer or trader na mag-hold ng stocks ng kanilang onion at itatago kung ang presyo ay 700 pesos na, i-release lahat yan. Kaya para kay Agriculture Secretary Laurel, hindi totoong involved si Martin Araneta sa smuggling at importation. Sa 2 taon raw niya sa opisina ng DA, Tapos yun pala yung kapatid ni Liza Araneta Marcos. Party list din pala ka. Yan pala yung kapatid ni Liza. importation. Sa 2 taon raw niya sa opisina ng DA, ni hindi nito nabalitaan at nalaman na may request sa kanya si Araneta ukol sa importasyon. Pinagtanggol din ni Laurel si First Lady sa mga paratang ni Ko. Hindi ano na lang, ganito na lang. Ipabuklat nyo sa investigation yung mga ano na yan kung wala talaga. Diba? Kung ano talaga. Si Zaldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez. So ano lang yan eh. Napaka-basic nito. Walang sapat na basihan si Zaldico dahil may binabasa siya. So yun ang sinasabi ninyo, di ba? So wala ka rin palang basihan. Nagbabasa ka din eh. Tsaka paano namin malalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Diba? I-open book nyo sa taong bayan yung mga dokumento nyo dyan. Para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Gusto pala niyang patayin. Kaya pala naman nagre-reklamo na yung mga manggagawa, mga magsasaka, di ba? Kamakailan lang. Halos umiiyak na sa mga hearing na wala na talaga silang kinikita. Oh.
ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka. Tang na. Kahit daw nagbago na ang taripa ng bigas, Yung mga hindi ganyan daw pa eh, agad no? mararamdaman ang pagbaba ng presyo nito dahil sa forecast ni Laurel, January 2025 daw dapat bababa ang presyo ng bigas. Isa daw sa naging dahilan ay ang pag-import noong panahon pang mataas ang world market price ng bigas at mataas din ang taripa. Tinawag ng kalihim na fabricated lie ang mga alegasyon ni Zaldico ukol sa sinasabi Fabricated nitong lie na naman. pinatigil raw ni Okay, Laurel kwento niya ang yan. mga investigasyon ng Quintacom hearing dahil sa isang confidential report kung saan dawit si First Lady Risa Araneta Marcos sa importation issues. Dagdag pa ni Laurel, kailanman ay hindi nakialam ang unang ginang. Dahil riyan ay pinag-aaralan na ng kalihim ang pagsasampa ng kasong cyber libel sa dating mambabatas. Pinag-iisipan itong pakasuhan nito sa susunod na taon dahil mas maigi na raw na pulido ang kaso bago ito may sampa. Tingin ni Laurel, ginagawa raw ni Zaldico ang mga alegasyong ito sa kanyang videoserye dahil kapit patalim na raw ang dating mambabatas. Wala na raw mapuntahan kaya kahit inosente ay idinadawit nito sa kanyang pagbagsak. Pero maging si Laurel, may alegasyon na rin kay Ko. Meron siyang in-insert dito before my time eh. Pero nung pag-upo ko, tinanggal niya eh. Tapos nung tinanong ko sa kanya, ba't tinanggal mo tong pera dito? Sabi niya, may secretary na eh. Eh, dapat ka rin palang kasuhan. Kasi kung ano yung ginawa ni Zaldico, ginagawa mo rin. Kaya lilipat ko lang yung pera sa ibang lugar. Yun lang. O yun naman pala, matagal mo na palang alam na may ganun si Zaldico, ba't ngayon ka lang nagsasalita? So, ibig sabihin kung hindi nilaglag ni Zaldico si Lisa Araneta Marcos at ikaw hindi mo rin sasabihin yan sa amin, eh di wala din pala, sinungaling ka rin. Doon pa lang bistado ka na eh. Diba, alinaw ng sinabi niya, pakinggan natin ah. Pakinggan natin ah, oh. Pero maging si Laurel, may alegasyon na rin kay Ko. Oh, pati daw siya may allegation na. Meron siyang in-insert dito before my time eh. Meron siyang in-insert dito before my time. So ibig sabihin, kung hindi nyo naging kaaway si Zaldico, kung hindi kayo nilalaglag ngayon ni Zaldico, hindi rin ninyo sasabihin sa amin. Diyan pa lang bistado na kayo. So paano pa kami maniniwala sa inyo ngayon? Ay nako po. Di gumagamit ng utak. Pero nung pag-upo ko, tinanggal niya eh. Oh. Tapos nung tinanong Ba't ko sa ngayon kanya, mo lang tinanggal kinakwento tong pera yan? Dito? Sabi niya, may secretary na eh. Kaya lilipat ko lang yung pera sa ibang lugar. Yun lang. 1.5 billion pesos daw ang halaga ng insertions ni Zaldico na inilipat At doon pinatunayan mo Laurel na may sapat talagang impormasyon etong si Zaldico dahil siya nga talaga yung humahawak ng mga budget na yan. So talagang 100% na may katotohanan tong sinasabi ni Zaldico labang kay Lisa Araneta Marcos ayon doon sa sinabi mo. Napakaliwanag. Di ba? Oh. Eh sino yung papaniwalaan namin sa inyo? Sa inyong dalawa, siya na nagdidesisyon ng budget or ikaw na sampid ka lang? Tsaka paano mo kami mapapaniwala? Eh kung yung unang-unang nalaman mo nga na may ginagawang katarantaduhan si Zaldico, ba't hindi mo sinasabi noon? Ba't ngayon lang kung kailan kayo binaliktad? Nako po. niya sa ibang ahensya dahil pumasok na si Laurel sa DA. Hindi raw nito maidetalye dahil hindi siya pamilyar sa government budget system. Nako. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Nako. Malupit. Iba din eh, no? Oo. Malupit talaga. Bistado agad eh. Sana hindi mo na lang sinabi yun. Doon pinahamak mo lalo si Lisa Araneta Marcos. Tanga. Siguro ganun yung iba sa'yo habang pinapanood ka. Ba't mo pa sinabi yan? Ibig sabihin, pinatunayan mo, Chu Laurel, na kung hindi pa nilaglag ni Zaldico si Lisa, si Bongbong, at si Sandro, pati si Martin Romualdez, hindi mo rin yan sasabihin, hahayaan mo lang din yan. So sa madaling salita, nagtatakipan kayo dyan. Nako, wala na. So papaniwalaan pa namin ikaw ngayon.
Hindi na. Ba't ka namin papaniwalaan ngayon sa sinasabi mo? Kung yung dating nalalaman mo, ba't hindi mo sinabi? Kung kailang galit ka dahil dinadamay ka, tsaka mo lang sinabi. Ay nako, maling-mali yan. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa napag-usapan natin, sa mga napag-usapan natin at sa mga balita na ating tinalakay dito, lalong-lalo na tong kay Lisa Araneta Marcos Saldico, Bonoan at Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mega love shoutout sa lahat ng hero abroad, san man po kayo panig ng mundo. At syempre sa mga mahal natin senior citizen na patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI, DCAR 1026 at syempre sa pamilyang Duterte at pati na rin dito sa aking YouTube channel. So yon, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.